Alam mo ba na nag-release na ng audit report ang Commission on Audit? Yan na. Yan ang sinasabi ko. Oho. Nag-release po. Bago yan? Bago. Oh. Ito ay inirelease June 19, 2025. June 19? Oo. Pero ngayon lang ito na sa publiko. Ba? Patatagal naman ata. Bakit Mukhang matagal nga. Oo. Eh, siguro ito ay dumaan pa sa masusing pagsusuri? pagsusuri kung totoo, kung tama. Aba. Bago i-public. Oo, kasi matinding usapin yan eh. Oo. Oo. Alam mo ba na lumilitaw dito, ha? Ito, doon na ano ito eh, 1, 2, 3, 4 pages to dyan eh, ha? 4 pages. 4 pages ito. Okay. Oo. Basahin ko na lang yung bandang page 3. Page 3. Meron na ba siyang tinatawag yung disposition yan? Isa ba yun? Yung pinaka... Ito, opinion na mismo. Opinion? Oo. Ayan. Pero halimbawa yung... ang tawag ba sa decisionary opinion ng ano? Ay, ano yan? Decision na ba mismo ng COA? Independent Auditor's Report. Okay. Siguro hinihingi na rin ito ng Office of the Vice President. Oho. Kasi ito yung kanyang panglaban eh, di ba? So, hindi pa yan ang report. Kasi di ba parang ang COA, meron ding commissioner, deputy commissioners, parang may unbank din ata yung composition ng COA, di ba? Eh, pero ito na, wala naman silang ibang audit sige, na... sige. Hindi naman mag-audit yung unbank eh. Oh. Di ba? Hindi, akala ko baka gano'n din. Isasubmit lang ito. Ayun. Ito na yun, Jen. Sige, sige. Oh. We are pleased to transmit the annual audit report on the Office of the Vice President for calendar 2024. Ayan, in compliance with Section 43 of Government Accounting Code of the Philippines. Yan, sige. Tapos talo na tayo, ha? Kasi dito sinabi nila kung ano yung mga inaudit eh. Lahat inaudit. Ba? Lahat sa tanggapan ni BP Inday, lahat ng apat na Lahat ng pondo. Pondo na kasi pinag-uusapan dito. OBP, pati ba yung DepEd? Hindi. OBP lang? OBP lang ito. Office of the Vice President. Sige. We have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, which comprise the Statement of Financial Position as at December 31, 2024, and the Statement of Financial Performance, Statements of Cash Flow, Statement of Changes in Net Assets, Equity, Statement of Comparison of Budget, and Actual Amounts for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. Ito na dyan. In our opinion, sa kanilang opinion ay? Accompanying financial statements present fairly. Fairly. In all material respects. Fairly, patas? Patas. Sa lahat ng aspeto? Na all material. The financial position of OBP as at December 31, 2024 and its financial performance, cash flow, changes in net assets, equity, and comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statement, including a summary of significant accounting policies in accordance with international public sector accounting standards. Okay. Ibig sabihin, pasado sa international public sector accounting standards. May sinabi bang mga paglabag o ano pa man doon sa mga rules and regulation ng COA? Yung hindi tamang paggastos? Wala dyan eh. Wala bang ganon? Kasi fairly nga eh. Paano si Piatos? Paano si kung ano-anong mga... Ay, sinasabi natin, yung diba? Confidential fund. Ayun nga yung sinasabi natin. Wala bang nakalagay dyan sa decision? May sarili kasing pamantayan ng Commission on Audit tungkol sa pag-audit. At sila talaga ang may kapangyarihan sa ilalim ng batas. Yes, na sila lang ang binigyan ng karapatan eh. Kasi State auditor nga sila eh. Pag pinag-audit natin ng iba't iba pa, magkakagulo nga, di ba? Kasi pa pwede mo ang haluan ng politik eh. Pag may nakita kang ginto, bibigyan mo na ng ibang kahulugan eh. Di pa, teka lang, parang iba ito sa naging committee report, Nelson, ng Blue Ribbon, Good Government Committee. Mukhang iba nga.
Official ba yan? Baka naman hindi official nang galing sa COA yan, Nelson. May ano ito eh. Hindi naman siguro nila ilalabas ito dyan. Oo. Maging ng Office of the Vice President kung alam nila na ito ay hindi official. Siguro nga natagalan na paglalabas ito dahil kinumpirma pa nila. Ganon? Nang matagal. Maybe sinabi bang natuklasan namin na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay gumugol ng hindi tama o ano pa man? Ganun ang pwede nilang matuklasan, Jen. Oo. Kung totoo yung mga aligasyon. Aligasyon o yung mga paratang. Kasi audit yan. Ang audit, hindi lang basta salitaan yan, Jen. Ay, siyempre. Kwentahan yan. Siyempre. Kwentahan. Oo. So, official yung report na yan? Official ito. Ba't parang wala pang nag-report sa ibang mga himpilan? Yung sinasabi ko, hanapin nyo nga yung ganitong balita. Hindi nila nakita eh. Ganon? Hindi nila nakita. Parang sa atin tayong dalawa lang. Baka sabihin kayong dalawa lang nakakaalam yan. Bakit, Ewan ko nga ba? ano ba, nilihim niyo bang dalawa yan? Bakit official, sino bang ano yan? Chairperson ng ng ating kaibigan natin si Hindi, maganda siguro, makausap mo si dating DTI Yusek Ruth Castelo. Ayan, tama, may number. Alam mo kung bakit DTI? Siguro, mga presyo ng binili nilang yung presyo ng mga... Kasi siya na ang bagong spokesperson ng Office of the Vice President. Siya na ba? Yung pagkaganda-gandang si Ma'am RUTH? Si Ma'am RUTH Castelo? Siya na, Ruth Castelo. Ayun. Ito ba yung dating artista? Hindi, ano yun? Ayan na-interview natin yan dati DTI sa spokesperson yan. DTI. Oo. Itinalaga na ho siya na tagapagsalita ng OBP. Pero sa kanyang statement ay hindi pa niya ito nabanggit. Oo Kasi nga. katatagalaga pa lang sa kanya. Ayun. Tawagan yung tanong natin. Baka ma-interview natin. Kasi kung yan ay official, Nelson, yan ang pinakamainit na balita ngayon pagka nagkataon. Ayun nga. At alam mo ba, ito ang ikatlong sunod na taon na nakakuhang ang OBP ng unmodified opinion. Ang ibig sabihin nun, klaro. Diyan yung kanilang audit sa OBP. Three consecutive. Tatlong sunod na taon? Parang hindi tama ata. Parang kabaligtaran ata ng mga nangyaring investigasyon niya. Ayun nga. Yun nga ang nangyayari ngayon. Baka sa tingin ko, Nelson, baka ano yan? Baka may pagdududa ako sa report na yan. Baka naman sabihin tayo lang ang merong ganyan. Hindi, nilabas na rin ng iba dyan, no? Naglabasan na rin ba? Naglabasan na. At saka anong ibig sabihin? Kasi mayroong mga terminolohiya na hindi in layman's term Di ba? So paano natin ipaliliwanag ng tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Tawagan natin si Ma'am RUTH. Si Ma'am Ruth, para nang sa ganun ay maliwanag yan. At sila na ba naglabas? Office of the Vice President? Hindi ang COA naglabas? Hindi, kasi ito, siyempre hindi naman ang COA, sumulat lang sa OBP. Kasi hinihingi nila yung resulta. So nag-request sila, ano na ang resulta ng inyong ginawang audit sa tanggapan ng pangalawang Pangulo? Kaya ang COA, hindi naman pa pwedeng i-release niya sa public dahil hindi naman for public consumption. Oo nga. So sapagkat ang dokumento ay nasa OBP na, OBP ngayon naglabas ng dokumento. Yes. Tawagan si Ma'am Ruth. Tawagan yan. Kasi nagpa-press ko sa kanya. Iyan pala pinakamalaking balita ngayon. Hindi pa yata niya ito nahawakan. Hindi pa? Baka binabasa pa. At nagpupulong-pulong pa. Oo. May boses tayo? Sino yan? Ayan, pakinggan daw natin si Ma'am Ruth. Sinabi pala. Sige nga. Ma'am RUTH, ano po masasabi ninyo? Okay. Thank you, Camille. I understand that unmodified opinion and a modified opinion, hindi naman rin talaga ordinarily maintindihan. Kahit ako, I need to get used to COA lingo. Kasi iba yung kanilang medyo mas technical sila kesa sa ordinary language. Ang unmodified opinion, there are two things.
unmodified audit opinion and modified audit opinion. Itong modified and unmodified is applied to financial statements that are subject to audit. Meron po kasing tatlong klase ng audit. This is the financial statements, there is the compliance audit, and there is a performance audit. So ito pong modified and unmodified opinion are used only for financial statements. So dalawa lang yung magiging sagot ng COA dyan, whether it's modified or unmodified. And I mentioned that for the last 3 years since 2022, puro unmodified opinion po ang binibigay ng COA sa Office of the Vice President. And this means na wala pong, maayos po ang pagpresenta ng kanilang financial statements. Ang financial statements na po na ito, ang kino-cover niya yung mga, it covers the accounts and the operations, yung mga transactions po na ginawa ng Office of the Vice President. So for the last 3 years, like I said, unmodified ang opinion. Ang ibig sabihin po ng unmodified opinion, the financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework in all material requests. This applicable financial reporting framework is a requirement that is adopted also by the Commission on Audit, by the international standards of audit, mga foreign international institutions na po ito, and the international standards of supreme audit institutions. So pagka naka-receive po ang isang ahensya ng unmodified audit opinion, maligaya na po silang lahat. Pagka Ayun. Ayun man pala eh. May paliwanag na eh, dyan eh. Ha? Ayun pala. Nag-submit ng financial statement, sinuri ng COA, nakita nila na fair ang presentation, walang material misstatement, full compliance with all laws and regulation, at walang issue dun sa operation. Pero teka lang, singit ko lang, Nelson. Nakasama ba dyan yung inimbestigahan ng Blue Ribbon na yung mga cash advances, yung ginugol, kasama ba sa sinasabing report na yan? Alam mo dyan, pagka pondo ang i-audit, alam mo, itago mo yung iba, di ba? Alam na, ang ilang iba i-audit yun, ito. Ay, dala, isubmit mo, wag na ito, di ba? So, hindi audit yun, Hindi kasi mag-ano yun, hindi magtutugma. Kasi may budget ka eh, di ba? Ang budget mo ay 1 bilyon. Inilingid mo yung... nagkasundo kayong mag-asawa. Inilingid mo yung kalahati. Yung kalahati. Nakikita eh, pag in-audit eh. Diba? Kasi nga kwentahin eh. So, kung nung nakita, isinabit mo yung paano nyo ginamit yan. Financial statement, di ba? Makikita mo dyan kung paano gumalaw yung pondo. Dapat siya magtutugma dun sa magkano yung total. Ayun. Diba? So, walang question. Walang irregularity. Ganun ba ibig sabihin, Nelson? Doon sa isinabit. Doon sa sinumite yung mga dokumento? Pwede naman nila sabihin, yan ang sinabit nyo. Pero sa actual, iba naman ang ginawa ninyo. Papatunayan mo naman. Hindi kasi yung sinabit ng OBP, yun din ang sinabpi na di ba? Yun yung kinuha. Ang totoo, hindi nga galing sa OBP, galing sa COA Yung kinuha at piniresenta sa Good Government Committee, di ba? Yung mga dokumento, di ba? Yes! Ayun ang kinakatakot natin, Nelson. Yun ang pinangangamba ni Senador Dante Marcoleta. Yes. Paano kung yung investigasyon ng COA ay kaiba sa rekomendasyon ng Komite ng Kongreso? Ay, ayun ang nangyari. Sino ngayon ang mananaig? Ang tanong. Alam ka naman manaig yung hindi taga-audit. Diba? hindi siya auditor eh. State, diba? Naku, disgrasya. Disgrasya tayo dyan, Nelson. Yan yung sinasabi natin. Dapat hinintay muna nila. Diba? Yun ang sinasabi ni Senador Marcoleta noon pa. Ayun. Kaya niya pinapatigil. Hindi dahil sa ayaw natin na accountability. Dahil hindi ho tama. Ang Congress na nag-o-audit. Hindi naman nila trabaho yun. Dapat pala, hinintay natin ang resulta muna ng investigasyon ng COA. Para sabihin, oy, mali itong ganito, ganyan, ano ha? Paano nga ito ngayon gagawin natin? Paano natin ito resolbahin ngayon, Nelson? Ang problema, Jen,
Yung pag-audit naman ay base pa sa international standard. Oo nga, parang mga hindi lang pala Hindi lang pang Pilipinas. auditor ng Pilipinas, kundi pati pala auditor ng iba yung yun mga eksperto pala Yung pamantayan. sa pag-audit. Yung pamantayan na ginagamit sa international Yun din ang standard. ginamit dyan. Ito yung ginagamit dito sa atin. Ano? Paano hindi na pinatawag si Piato, si Corbache, sino pa yung mga pangalan ng pinatawag doon? Sinasabi na nga natin noon pa man, maging si Ombudsman Martires, ay sinagot na yan sa Congress noon, di ba? Nung sinasabihan siya ni Congresswoman Franz Castro, di ba? Na ang sabi ni Congresswoman Franz Castro, anong mga resibo nyo doon sa confidential fund niyo ng Ombudsman? Sino-sino nyo, kanino nyo ibinigay yan, yung pondo. Sabi ng Ombudsman Martires, kung sasabihin nun namin kung saan ginastos ito, hindi na ito confidential. Ayun. Diba? Ayun, pinakikita natin. Yun yung galing sa COA. Sumulat pala ang tanggapan ng pangalawang Pangulo sa COA mismo. Hindi, ito yung sulat na ng COA. Ayan Yun na nga. Kumbaga sumagot sila. Ang sulat na ito, galing sa... transmit sa kanila. Ayun. We are pleased to transmit annual audit report of Vice President calendar 2024 in compliance of... Tama. Lahat naman yan papadalhan ng yung in-audit ka dyan, opisina mo, papadalhan ka din dyan. Sasabihin nila kung ano ang resulta ng audit sa'yo. Ayun. So yung mga sagot ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ay naging katanggap-tanggap, masasabi ba natin gano'n? Naging katanggap-tanggap sa mga auditors, kaya nasabi nilang fair. Kasi dyan, ang binigyan lang naman ng mali sa dito yung confidential fund Yun na nga, kaya nga confidential, di ba? Doon nga nagtalo-talo Kaya nga confidential yan, dahil hindi mo pa pwedeng isa-isahin yan. Ito, sinong tao ito? Ito, totoong tao ito. Ito, hindi totoong tao. Sa pamantayan ng COA, ang confidential fund, hindi naman ganun ang pag-audit. Ayun na nga. Magkaiba sila ng pamantayan. Kaya na ang problema, ang Commission on Audit, ang binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon na magsuri, mag-audit at mag-release ng resulta. Bukod sa kanila, wala nang ibang binigyan ng kapangyarihan. Hindi naman ng Kongreso, hindi naman ng mga congressman. Kaya ngayon, lumilitaw, tama pala talaga yung punto ng Senador Marcoleta. Tama. Pagbigyan muna natin ang report, hindi natin sinasabing napawalang sala, napawalan ng pananagutan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, kundi bigyan muna natin ng tsansa ang state auditor matapos sa kanilang pag-audit at saka tayo pumasok. Yes, kasi yun ang trabaho nila. Hindi natin, kaya di ba pinagalitan pa nga niya yung COA representative? Yung babae. Bakit niya ibinigay? Hindi niya naman trabaho dito. Yun na nga. Diba? Sabi niya kasi hindi, sinabi na. Pwede mo sabing, hindi kayo nanindigan. Sabi niya, di ba? Sana sinagot nyo na hindi pa po tapos ang aming pag-audit. Pwede po bang ibibigay namin sa inyo ito, ang mga dokumento hinihingi ninyo, tapusin na namin ang ating audit. Disgrasya, Nelson. Yeah. Paano na ngayon ito? Mahihirapan. Ito pa naman ang lundo ng impeachment complaint din. Na ipinail, di ba? Di pag kukunin ito ngayon ng defense team. Nagagamit nila yan. Nako. Ano kaya ang reaksyon dito ni Congressman Joel Chua? Chairman ng Good Government Committee ng Kamara de Representante. Kasi iba yung kanilang report Yung committee report nila, di ba? Inilabas nila nung nakaraan. Yes. Na para sa kanila, may matibay talagang batayan ang komite at natuklasan niya talaga nila na mayroong mga irregularidad sa pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nelson? Yun nga. Tapos itong state auditor natin, ang ginamit pa, fairly. Makapangalan ng tao yung fairly. Mayroon bang stop niya, Hindi ba si fairly yung sinasabi?